Ang ating debosyon mula sa kasama ni Jesus ngayong Biyernes, ika-1 ng Agosto, na pinamagatang Samahan tayo ng Diyos mula sa panulat ni Ginang Sohani Faria ng British Columbia sa Canada. Atin pong basahin ang Isaias Kabanata 41, talata 8 hanggang 16 bilang batayang teksto at ating pagbabatayan para sa refleksyon na nagmumula sa Isaias Kabanata 21, talata 13 na ganito ang sinasabi. Ako si Yahweh na inyong Diyos, ang mapagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Isang araw, habang nagmamaneho ako pauwi sa bahay, huminto ako sa harap ng pedestrian lane para patawirin sa kalsada ang isang batang babae at ang tatay niya. Magkahawak kamay sila habang masayang lumulukso ang bata. Walang inaalala ang bata. Sabik lang siyang nakatingin at nakikipag-usap sa kanyang tatay. Hindi niya tinitingnan ang nilalakaran niya o pinapansin ang mga kotseng dumadaan. Pag-uwi ko, inisip ko kung paano sinasalamin ang nakita ko kanina ang aking relasyon sa Panginoon. Nagtitiwala ba ako sa aking Ama sa langit? Nahahawakan niya ang aking kamay at iingatan sa pagtawid ko sa mga pagsubok sa buhay? Maraming pagkakataon sa buhay ko na sinarili ko ang pagpapasya sa mga bagay dahil nainip ako at hindi nagtitiwala sa pamamaraan ng Diyos. Kapag umaasa lang tayo sa sarili nating kakayanan para gawin ang mga bagay, laging tatakbo sa isip natin ang mga linyang, paano kaya kung o baka naman? At nagdudulot ito ng stress at pag-aalala sa atin. Pero gaya nga ng sinabi ko sa kasulatan, ako si Yahweh na inyong Diyos, ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Kagaya ng batang babae na nagtitiwala sa kanyang tatay, maaari rin tayong magtiwala na sasamahan tayo at iingatan ng ating Ama sa langit. Tayo po ay manalangin at ang ating ipapanalangin ay ang mga nahihirapang magtiwala sa Diyos. Tapat na Panginoon, tulungan mo kami magtiwala sa iyong pangakong hindi mo kami inyong pababayaan. Akayin mo kami sa tahimik na batisan habang itinutuon namin ang aming paningin sa iyo. Amen. At para po sa isipin ngayong araw, sinasamahan ako ng Diyos sa bawat saglit ng buong araw. Mapagpalang araw po sa ating lahat.